Kabanata 1656 hanggang 1660, Avery, sorry, sinira ko ang pangako ko, ngunit ngayon kailangan kong pumunta sa Monroeville, sinabi sa kanya ni Elliot ang kanyang pinili at ang dahilan, namatay si Rebecca, at wala na ang kanyang mga anak, kailangan kong pumunta at tingnan, nataman ng husto si Avery. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sagot ni Elliot sa kanya. Sinabi niya na siya ay bulag, ngunit si Elliot ay nag-sorry, hahanapin niya ang mga anak nila ni Rebecca. Parang first time niyang sinabing me and her child. Si Elliot mismo ang nakatatak nito, at si Hayes ay anak nila ni Rebecca. Napaka-ironic ni Avery, bago mangyari ang aksidente sa kanyang mga mata, naisip pa niya kung maaaring sa kanya ang bata at gusto rin niyang hintayin ang anak ni Shay na pumunta sa Monroeville para makahanap ng pagkakataong makapag-DNA test sa batang iyon. Nakakatawa, napaka-absurd, kahit kamukha ni Leila ang batang iyon, sa kanya naman talaga ni Rebecca ang batang iyon, si Elliot lang ang nagsabi nito, medyo lumuwag ang mga daliri niyang nakahawak sa phone. Namatay si Rebecca, at wala na ang bata, pupunta ngayon si Elliot sa Monroeville para hanapin ang batang iyon. Kung hindi ito mahanap ni Elliot sa isang araw, mahahanap niya ito sa loob ng isang buwan, kung hindi niya ito mahanap sa loob ng isang buwan, mahahanap niya ito sa loob ng isang taon hanggang sa matagpuan niya ito. Lalong naging solemn na ang paghinga ni Avery, at mas lalong dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Elliot, kung sinabi mo sa akin ngayon na nabubulag ka, kahit anong mangyari, mauuna ako sa iyo, napaluha si Avery, masyado ka bang walang awa sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, yung anak niyo ni Rebecca na mas importante sa akin, kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, hinding-hindi kita ginugulo. Dahil nakamute ang phone niya, hindi narinig ni Elliot ang sinabi niya, nang makitang tahimik siya, muling humingi ng tawad si Elliot, Avery, pasensya na, walang kasiguraduhan ang buhay ni Hayes ngayon, hindi ko siya kayang iwan, nakabili na ako ng tiket papuntang Monroeville, at malapit na akong sumakay, Avery, sa harap ng kanyang mga mata, kadiliman. Babalik ako kagad kay Ari Adele kapag pumunta ako at haharapin ang bagay doon, sinabi ito ni Elliot, at tumunog ang radyo sa likuran niya, nagsimula ng suriin ang flight na sasakyan niya. Lumapit si Ben Schaffer sa kanya, pinaalalahanan si Elliot sa kanyang mga mata na titingnan niya ang tiket. Avery, bigyan mo ako ng oras, babalik ako pagkalipas ng isang linggo, pagbalik ko, hihingi ulit ako ng tawad sa iyo. Pagkasabi nito ni Elliot ay naghintay siya ng reply nito. Ngunit sa telepono, walang hangganang katahimikan ang namayani. Walang narinig si Elliot sa gilid niya, napagtanto niya na maaaring inilagay nito ang kanyang telepono at hindi nakikinig sa kanya, mula nang ipilit ni Elliot na pumunta sa Monroeville, hindi na nagsalita si Avery, siya ay galit. Nakita ni Ben Schaffer na hindi ibinaba ni Elliot ang tawag at hindi nagsalita, kaya bumulong siya, kung hindi ka pakakawalan ni Avery, mag-isa akong pupunta, naisip ni Elliot na hindi nakikinig si Avery, kaya bumalik siya kay Ben Schaffer, Hayes is me child, ngayon ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam, tiyak na pupunta ako doon ng personal. Sinagot ni Avery ang mga salita ni Ben Schaffer at narinig siya ng malinaw. Nawala ang phone sa kamay niya at nahulog sa lupa. Napakalamig niya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at hinayaang lumunin ng dilim. Ang sarili, makalipas ang mga 2 minuto, ibinaba ni Elliot ang tawag at sumama kay Ben Schaffer at naglakad sila. Patungo sa gate ng ticket, nakita ni Ben Schaffer na malamig at madilim ang mukha ni Elliot at alam niyang galit si Avery sa kanya. Elliot, hindi mo ba sinabi kay Avery na patay na si Rebecca? Mapait na sabi ni Elliot, oo, sinabi niya na sinira ko ang aking pangako, kahit na hindi niya ako patawarin, kailangan kong pumunta sa Monroeville. Medyo naguluhan si Ben Schaffer, dahil sinabi mo sa kanya na patay na si Rebecca, bakit galit pa rin siya sa'yo? Elliot, dahil hindi ko sinabi na patay na si Hayes. Kung sinabi ni Elliot na patay na si Hayes, hindi naman siguro magagalit si Avery. Nang sabihin ito ni Elliot, naalala ni Ben ang sinabi sa kanya ni Mike noon. Sinabi ni Mike na ang pagkakaroon ni na Rebecca at Hayes ay isang kahihiyan na magpapadama kay Avery na mali. Ang lahat ng oras, kapag namatay sina Rebecca at Hayes, matatapos na ang kahihiyang ito. Sa palagay ni Mike, ibig sabihin ba ay ganoon din ang iniisip ni Avery? Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit kailangang pumunta ni Elliot sa Monroeville kahit alam niyang galit si Avery. Dapat ID*M si Rebecca, pero inosente si Hayes. Paano masisisi ang kasalanan ng mga matatanda sa mga bata? Kung may hindi pagkakasundo sina Elliot at Avery sa isyong ito, pakikinggan niya ang kanyang puso.
6 PM pangatlong ospital, tag-araw noon at medyo mahaba ang liwanag ng araw, sa puntong ito, nakakasilaw pa rin ang sikat ng araw sa labas. Dumating si Wesley sa laboratorio at nakita niya si Avery na nakaupo sa kama sa isang sulyap. Avery, gumawa ng merienda ang nanay ko at dalhan kita, maaari mo itong ibalik sa mga bata upang matikman. Naglakad si Wesley kay Avery at binalak na ibigay sa kanya ang kahon para sa cake. Bilang isang resulta, nakita ni Wesley ang telepono na nahulog sa lupa sa isang sulyap. Avery, bakit hindi mo kinuha ang iyong telepono nang ibinaba mo ito? May napansing kakaiba si Wesley. Kinuha ni Wesley ang kanyang telepono at nakitang sira ang screen. Avery, sira ang screen ng phone mo, hindi mo kailangan ng phone case, madaling basagin ang screen kong. Ibababa mo ito, inilagay ni Wesley ang merienda sa mesa at nagtanong, sira rin ang screen sa likod, maaari mo itong palitan ng bagong screen ngayon o bumili ng case ng mobile phone at palitan ito bukas. Tugon ni Avery sa mahinang boses at wala nang ibang sinabi. Napatingin agad si Wesley sa mukha niya, tuyo na ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit basa pa rin ang kanyang mga mata. Avery, ano bang problema mo? Nagmamadaling dinala ni Wesley ang tissue box at iniabot sa kanya. Anong nangyari? Mas malabo ngayon ang paningin ni Avery kaysa paggising niya. Malabo lang niyang nakita si Wesley na may iniabot. Kuya Wesley, hindi ko na nakikita, nabulunan si Avery, pinipigilan ang kanyang pagbagsak, dapat ito na ang natitira sa huling operasyon, akala ko ay gagaling ito sa pamamagitan ng gamot, ngunit hindi ko inaasahan na nagising ako ngayon at biglang hindi makakita ng malinaw na mga bagay. Narinig ni Wesley ang mga salita at natigilan ng ilang segundo, agad siyang naglabas ng tisyo at pinunasan ang kanyang mga luha. Huwag kang matakot, Avery, huwag kang mag-alala, hindi ka na makakita ng malinaw ngayon. Ito ay pansamantala lamang, dadalhin kita sa ophthalmologist at tiyak na gagawa ang doktor ng paraan para maibalik ang liwanag mo. Tumugon si Avery sa mahinang boses, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinabi ang bawat salita, kami ni Elliot. Walang kinabukasan, hindi niya masabi ang breakup o divorce. Dahil naghiwalay at hiwalay na silang dalawa sa paglipas ng mga taon, masakit sa tuwing maghihiwalay sila, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng sakit. Noong nakipaghiwalay siya noon, malusog pa ang katawan niya, pero ngayon, bulag na siya, at madilim ang buong mundo niya. Bilang karagdagan sa sakit na dulot ng sakit, ito ay higit na psikolohikal na pagpapahirap, ngayon ay walang makita si Avery at hindi makagalaw kahit isang pulgada. Ang psikolohikal na agwat mula sa isang normal na tao hanggang sa isang taong may kapansanan ay nagpabagsak. Sa kanya, sinabi mo ba kay Elliot na hindi mo nakikita? Tiningnan siya ni Wesley ng masama, hindi mo ba sinabi sa kanya? Kung sinabi mo sa kanya, siguradong hindi kanya magugustuhan, siguradong aalagaan kanya ng mabuti. Sinabi ko kay Elliot, pumunta siya sa Younroville, namatay na raw si Rebecca at wala na rin ang kanilang anak. Hinanap niya ang anak nila, ibinaba ni Avery ang ulo, mabigat ang boses ng ilong niya. Siguro iniisip ni Elliot na gagaling ang sakit mo, pero kung hindi niya mahanap si Hayes ngayon, baka mamatay. Siya, sinabi ito ni Wesley mula sa pananaw ni Elliot. Avery, dadalhin muna kita sa ophthalmologist para sa pagsusuri. Pag-uusapan natin kayo ni Elliot pagbalik niya galing Younroville. Kuya Wesley, hindi mo ba iniisip na sobra siya? Nakaramdam ng lamig sa puso si Avery. Kakausapin ko siya. Sabi ko di ko makita pero sorry lang ang nasabi niya. Kailangan daw niyang pumunta sa Younroville, hindi man lang siya umimik para i-comfort ako. Wesley, siguro mas nag-aalala siya kay Hayes. Well, ipaalam mo rin sa akin kung gaano kalaki ang kati at tail ko sa puso niya. Sa tulong ni Wesley, bumangon si Avery sa kama. Avery, huwag kang masyadong pessimistic ngayon, kahit anong trito sa iyo ni Elliot, kami ni Mike, pati na ang tatlong anak mo, ay laging nasa tabi mo, pagalingin ang iyong mga mata ngayon, at pagkatapos ay pag-usapan ang iba pang mga bagay. Ito ay isang bagay, alam ni Wesley na si Avery ay nasa kawalan ng pag-asa at bumagsak. Ngunit siya ay bulag na nakulong sa ganitong pesimistikong kalagayan na hindi nakakatulong sa kanyang kalagayan. Naunawaan ni Avery ang katotohanan, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang emosyon ngayon, hindi niya mapakalma ang sarili. Avery, hintayin mo ako dito, magtutulak ako ng wheelchair. Nakita ni Wesley na si Avery ay talagang hindi makakita ng malinaw, at ang kanyang puso ay nabaluktot. Ayaw ni Wesley na makita siyang parang bulag na babae, maingat ang bawat hakbang, kahit may tumulong sa kanya, hindi siya ligtas. Sa puso niya, parating bituin si Avery, ngunit ngayon, namatay na ang ilaw sa kanyang katawan.
Naawa si Wesley kay Avery at gustong ibigay sa kanya ang kanyang mga mata. Mabilis siyang nakahanap ng wheelchair, tinulungan siyang maupo sa wheelchair, at pagkatapos ay itinulak siya sa ophthalmologist. Nang maghanap si Wesley ng wheelchair, hindi alam ni Avery kung anong paraan ang ginamit niya upang mabawi ang kanyang katahimikan sa ibabaw. Kuya Wesley, pagkatapos mo akong ipadala sa departamento ng ophthalmology, tawagan mo si Mike. Pagkatapos niyang dumating, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin, sabi ni Avery. Avery, huwag kang masyadong mag-isip, magiging okay na ako sa anak ni Shay, sasamahan na muna kitang tapusin. Ang pagsusulit, sabi ni Wesley dito, iniisip ang pagkamatay ni Rebecca. Paano namatay si Rebecca? Masyadong biglaan ang balita. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Yanroville. Ngayong ganoon kaseryosong bagay ang nangyayari doon, kailangang umalis si Elliot na maliwanag, ngunit ngayon na si Avery ay nagdurusa sa pagbabagong ito, paano siya hindi magkakaroon ng isang salita ng aliw? Pwede naman siyang magpadala muna ng tao sa Yanroville, siya na muna ang bahala kay Avery, at hindi pa huli ang lahat para pumunta siya sa Yanroville nang maging matatag ang mood niya, hindi kaya muling mabubuhay si Rebecca dahil sumugod siya sa Yanroville sa oras, o kung sumugod siya sa Yanroville ngayon, makikita agad si Hayes, pagkatapos ng isang oras. Nakatanggap si Mike ng tawag mula kay Wesley, walang sinabi si Wesley tungkol sa kalagayan ni Avery sa telepono, at isang beses lang niya itong hiniling na pumunta sa ospital. Gumawa si Mike ng O, at hindi nagtanong kung bakit siya ipinadala sa ospital. Hanggang sa makarating siya sa ospital at tinawagan si Wesley na humiling sa kanya na pumunta sa departamento ng ophthalmology, at nagtaka siya at nagtanong, ophthalmology department, sinong may problema sa mata niya? Matapos sabihin ni Wesley ang pangalan ni Avery, nagmura si Mike sa mahinang boses, pagkatapos ay humakbang patungo sa departamento ng ophthalmology habang hawak ang kanyang telepono. Maya-maya, nakita niya si Avery na nakaayos sa eye ward. Ang kanyang mga mata ay hindi nagamot sa oras ng unang natuklasan ang tumor sa utak na nakaapekto sa kanyang paggana ng mata. Agad siyang dinala ng mga doktor sa ospital, ganito siya ngayon at wala siyang lakas ng loob na umuwi. Kung ipaalam niya sa bata na siya ay bulag, ang bata ay hindi marunong malungkot. Avery, huwag kang matakot, hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor para sa iyo, at tiyak na pagagalingin ko ang iyong mga mata. Lumapit si Mike sa kanya at umupo, hinawakan ng mahigpit ang kamay niya, kung mabaigo. Ang pinakamahusay na doktor ng Erie Adele, dadalhin kita sa ibang bansa para magpagamot. Sumagot si Avery, at pagkatapos ay sinabi kay Wesley, Kuya Wesley, huwag kang mag-alala sa akin, maaari mong bantayan ang iyong anak. Ayos lang ako. Si Mike ay hindi isang tagalabas, paano maniniwala si Wesley na okay ang sinabi niya, kaya sinabi niya kay Mike. Umalis na si Elliot sa Yanroville, sinabi niyang patay na si Rebecca at wala na si Hayes, alam din niyang bulag si Avery, ngunit nagpumilit siyang pumunta sa Yanroville. Mike, optimistic ka kay Avery, makikipag-ugnayan ako sa isang ophthalmologist. Ang ekspresyon ng mukha ni Mike ay naging lubhang madilim, si Avery ay bulag, ngunit iniwan siya ni Elliot at nagtungo sa Yanroville upang hanapin ang iligal na anak na babae. Ang SCM bag ay karapat-dapat na maging isang SCM bag, katawa-tawa lang. Pagkaalis ni Wesley, naglakad si Mike papunta kay Avery at umupo. Avery, ayaw ba sa iyo ni Elliot dahil sa pagiging bulag mo? Tiningnan ni Mike ang kanyang haggard at cold na mukha. Alam niyang masasaktan lang siya sa pagsasalita tungkol sa paksang ito, pero dapat may kalalabasan dito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Elliot at wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya, gusto ko lang maghilom ng mata ko, kung hindi, hindi ko lang maalaga ng sinuman kundi kalad ka rin din kita pababa. Nasaraan ng loob si Avery, paano mo nasasabi yan? Sinong hinihila mo pababa? Wala kang hinihila pababa, sumimangot si Mike, at puno ng pagkabalisa ang maputlang asol niyang mga mata. Avery, hayaan mo akong ihatid ka sa ibang bansa, ang manatili sa lugar na ito ay magpapalungkot lamang sa iyo. Dahil napakalupit ni Elliot, pagbalik niya galing Yanroville, hindi ko alam kung paano niya sasaktan ang puso ni Avery. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng doktor dito. Sakit ng ulo ngayon ni Avery. Ate, gusto mo bang humiga? Baka mas komportableng humiga, sabi ni Mike. Magpapa-infusion ako ngayong gabi. Pumunta na ang nurse para ibigay ang gamot. Nakaupo si Avery na walang laman, parang katawan na walang kaluluwa. Nang makita siyang ganito, masama ang pakiramdam ni Mike.
Nagugutom ka ba? Kumain ka ba ngayong gabi? Na-miss mo ba? Biglang naisip ni Mike ang tanong na ito. Anong gusto mong kainin? Bibili ako para sa'yo. Avery, huwag kang umalis. Hindi ako lalayo. Ako na ang mag-o-order nito. Hinawakan palalo ni Mike ang kamay niya. Avery, I know how you are feeling now. Dati ako ay may karamdaman sa wakas at akala ko ay mamamatay na ako. Nakahiga ako sa hospital bed, at dapat ay nasa parehong mood ako ngayon. May isang tao na maaaring samahan ako sa tabi ng kama ng ospital sa lahat ng oras, pero ang tinatawag kong pamilya, manliligaw, wala silang pakialam sa akin. Ikaw ang sumama sa akin at nagbigay ng lakas ng loob na mabuhay, kaya sasamahan na kita ngayon. Mike, salamat. Hinawakan ni Avery ang braso niya at sumandal sa balikat niya. I can't give up on myself. Gusto kung gumaling, gusto kong panoorin ang paglaki ng mga anak ko, at gusto kong dumalo sa kasal mo. Huwag mo munang isipin ng iba, mas iniisip mo ang sarili mo. Kapag magaling ka, maaari kang pumunta saan mo man gusto, at makikita mo ang kagandahan ng mundo. Kapag gumaling na ang iyong mga mata, babalik tayo at libutin ang mundo. Pinalakas siya ni Mike. Well, pumasok ang nurse na may dalang gamot at natigilan siya nang makitang magkasandal ang dalawa. Yan Roville, matapos ang ilang oras na paglipad, lumapag ang eroplano sa kabiserang paliparan ng Yan Roville. Pagkalabas ni na Elliot at Ben Schaffer, agad na sinugod ni Nick si Elliot at umiling. Ilang beses na akong nagpadala ng isang tao upang paikutin ang bahay ni Joban, ngunit hindi ko nakita ang iyong anak na babae. Elliot, sino ang gumawa nito? Sabi ni Nick, maaari itong hulaan. Ito ang matandang kalaban ni Kyrie. Ang lalaking ito ay umupa ng isang grupo ng mga international killer sa ibang bansa. Ang kanilang layunin ay hindi pag-aari ng pamilya Joban, ngunit nais lamang kumita ng pera. Namumula ang mukha ni Elliot, gumagalaw ang mananipis niyang labi, ngunit wala siyang ingay. Maliban kay Rebecca, ang iba pang mga katulong ng pamilya Joban, nagpadala ako ng isang tao upang ipaalam sa kanilang mga kamag-anak na ang kanilang mga labi ay kinuha ng pamilya. Sabi ni Nick, hindi nalinis ang eksena. Tingnan mo muna, biglang naalala ni Elliot ang isang tao. Nasaan si Lorenzo? Napabuntong hininga si Nick. Si Lorenzo ang ampon ni Kyrie. Pumatay siya ng maraming tao para kay Kyrie, at nasaktan ang maraming tao, kasama na ang matandang kalaban na umatake sa pagkakataong ito. Naintindihan naman ni Elliot, ang ibig sabihin ni Nick ay napatay din si Lorenzo. Sabi ni Nick, bumalik na ang pangalawa at pang-apat na kapatid, ngunit hindi sila maghihiganti para kay Kyrie. Sinusubukan nilang alamin ang ari-arian ng pamilya Joban. Sinabi ko sa kanila na darating ka, kaya tapat sila. Kung nasaan man ngayon si Hayes, ang pag-aari ng pamilya Joban ay pag-aari ng batang ito. Hanggat hindi natagpuan ang bangkay ni Hayes, may isip ni Elliot na maaaring buhay pa si Rebecca. Walang gustong hawakan ng ari-arian ng pamilya Joban, malamig na sabi ni Elliot, baka buhay pa si Hayes, kahit na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Joban ay ibigay, hindi ito kukunin kahit kanino. Naiintindihan kita, ang pambubuli kay Hayes ay ang pang-aapi sa iyo, okay lang mangbuli ng mga outsiders. Hindi naman pwedeng manggulo ang mga kapatid natin. Pinagbuksan siya ni Nick ng pinto ng kotse. Pagkasakay ng sasakyan ay nagmaneho na ang sasakyan patungo sa bahay ni Joban. Sa nakalipas na ilang araw, ang pagkasira ng pamilya Joban ay naging pinakamalaking paksa ng balita sa Yan Roville. Ang pamilyang Joban, na dating pinakamatalino, ay bumagsak sa loob ng isang taon na nagpapabuntong hininga. Napabuntong hininga ang lahat na kung madaming anak si Kyrie ay baka hindi na siya umabot sa ganito. Nakakalungkot na patay na ang mga tao, at walang kabuluhan ang sasabihin pa. Pagkatapos ng aksidente sa bahay ni Joban, kinulong ang pinto, at isang espesyal na tao ang naka-duty 24 na oras sa isang araw. Bumaba si Elliot sa sasakyan, tumawid sa kordon, at pumasok sa loob. Inilagay ang katawan ni Rebecca sa isang ice coffin. Suot niya ang puting silk nightdress na suot niya noong gabi ng aksidente. May bahid ng dugo ang damit na pantulog. Tumingin siya sa malapit at nakita niya ang ilang butas ng baril. Brutal ang pumatay. Kahit na karapat-dapat mamatay si Rebecca, hindi niya hahayaang mamatay siya ng ganito kalungkot. Mapula ang mga mata ni Elliot, at umiwas siya ng tingin sa ice coffin. Inilibot ang tingin sa buong bahay. Ang mga butas na iniwan ng mga bala ay makikita halos kahit saan. Itong mga pumatay ang nagdala kay Gatling, kaya may mga bala kung saan-saan. Hindi ko maisip ang eksena. Noong gabing iyon, bamaantong hininga si Nick. Nakakatakot. Buhay pa ba si Hayes? Nakita ni Elliot ang mga butas ng baril at ang madilim na pulang mantsa ng dugo sa lahat.
Nang dako, at may amoy ng dugo sa kanyang hininga, sa sandaling ito, ang kanyang puso ay desperado. Ibinaba ni Nick ang kanyang ulo at bumaantong hininga, Elliot, condolences, malabong buhay si Hayes. Ano naman ang katawan niya, hindi ko pa siya nakikita simula noong ipinanganak siya, hindi ko man siya kayang palakihin, at least makita ko ang katawan niya at ilibing ko siya, sabi ni Elliot. Sabi ni Nick, Elliot, nakita ko si Hayes, napakaliit ng usok, itinapon lang siya ng mga killer kung saan-saan, imposibleng mahanap natin siya sa sulok, kinuha nila ang katawan ni Hayes, marahil ay dahil sa takot mo na makita mo ang katawan ng bata at maghayganti sa kanila, hanggat hindi mo mahanap ang katawan ni Hayes.